Pero anyway, kasama si Ian Scholar din. Pero, yaman talaga lahat ng Star Wars toys nandun. So enjoy kami ni Pakito pumunta dun. Kasi lagi kaming pag nag-aya sa ano ka, tara, kawin talaga. Tapos ang makulit pa doon, ito ang funny. Ito yung funny and somehow scary. Ewan kung pasok din, pero kayo lang ba? One time, sabi ni Jeff sa akin, tara, may bibigay ako sa inyong toys. Tatlo lang kami nun. Kasi hanap kami dito sa kami. May toy room siya, pero meron din siyang maliit na. For some reason, hinahanap niya. Pumayos kami sa isang room, tapos magkaya yung door, yung drawer doon. Ay, ito, sabihin na niya, actual figure. Ito sa inyo to. Tapos paglabas namin, sabi na yung Pakito. Sabi, I'm sure nakita rin niya. Pero duda pa ako nun. Sabi ko yung Pakito, sabi ko Jeff, nakakaya naman. Pumasok pa tayo dun sa room. Na-istorbo natin yung lola mo. Yung lola mo nandun sa bintana, parang nasa upuan lang, nasa rocking chair. Tapos pagbaba na, mansion eh. Pababa pa lang kami, sabi ni Jeff. Anong lola? Matagal nang patay yung lola ko. Nagtingin na kami ni Pakito, sabay takbo kami pababa. Sobra, so naalala ko yung napakabilin doon. Sabi ko, grabe. Sabi namin, Jeff, hindi ka ba nagbibiro? Hindi, totoo wala. Sabi ko, talaga, I can recall that. Anyway, fast forward, yun yung medyo younger days natin. Ito, fast forward to, I believe sa batch is kinuha ko. This was grade 7 or first year high school. Ang alam ko is grade 7. Meron kami yung mga one-act plays. So this was ang play namin is The New Family Title, by Father James Roy. Ang role ko, ako yung lead. Kasi sa batch ko talaga, hindi ko si Jules ang artista, ako po talaga. Si Jules lang yung nag-pursue. Joke lang. Wala si Jules today in tour siya, pero I think nakapunta na siya. Thank you po. Tapos, comedy siya eh. Comedy yung play namin. Since ako yung mga attire namin will come from our wardrobe. Wala namang costume pa kayo. Dala lang kayo, baka tayo, ako yung bank manager. So dinala ko barong. Pero sabi ko comedy to eh. Magdala nga ako ng necktie. So sinuotan ko ng necktie yung barong. So pagpasok ko pa lang, kawa-kawa na sila. Pero yung si Pakito is one of the senior officers. Tapos yung isang skit, part ng skit namin is pagpasok namin, strict ako, pero kailangan may morning exercise. So parang ako dapat yung bida, ako dapat magpapatawa. Pero lahat sila, nag-jog in place kami. Si Pakito did this one bit na, isipin mo grade 7, I think mga 13 years old kami, 13, 14. Pero yung dinala niyang costume, yung Amerikana niya, siguro 10 years old pa siya noon, sobrang bitin. Sabi ko, paano ka nakakagalaw? Sobrang bitin, tapos nakakatawa. Kasi talagang nag-jog siya in place na okay na parang pagod na pagod. Eh, diba yung jogging place, parang chill-chill ka lang. Parang sabi ko, he made the stage his own. Sabi ko, hindi na dito Pero sabi ko, sige, let's roll with it. Tapos, as my batchmates can attest, we wanted this play. Diba? It's not just because of me. Of course, hindi lang ako. The group talaga, tsaka sabi ko sa sarili ko talaga, the group and Pakito talaga stole the show. Sabi ko gano'n. Tapos another play, I remember, gano'n kasi kami ginugroom kasi kami maging artista sa Xavier eh. So yun, puro kami plays. So yung second, yung isa sa play namin is yung Florante at Laura. Sabi namin, dito na pumasok yung kaulitan namin ni Jukes, kasama si Toots. Sabi namin lahat pare, seryoso yan for sure. Ibong Florante lang. Seryoso yan, gawin natin comedy. Hindi yan na expect. Yung nakatali kami sa puno, tapos Laura. Tapos biglang may data na helicopter sa taas, tawa yung group. Tapos si Pakito, ang role niya nun is the villain, si Count Adolfo. So this was the first play na inalaw yung mga, kasi all boys ang Xavier. So inalaw yung kami mag-invite ng girls. So in-invite namin mga taga-Iga, tapos syempre may role siya with the Iga girls. Baka talaga, matinig ka talaga, ever since. Anyways, after that, yung balik ako dun sa artwork ni Pakito bago ako I vividly remember one of his artworks, yung talagang mapapaisip ka. Drawing siya ng fish. Tapos ang sabi niya is, go with the flow.
Kala mo normal, go with the flow. Sabi ko, it will make you think. Pero yung waves nung fish, o yung fish, hindi siya nag-go with the flow. Parang he will go against the system or he will create his own rules or something na as a creative mind. I'm sure a lot of you can attest, diba? Slave Crown yun na photography na. So sabi ko, ganun kalalim si Toots. Parang ako, Spider-Man, Wolverine, kaya-kaya, pero iba eh, ang lahat wala eh. Bababaw lang sa akin eh. Sa kanya, iba, mapapaisip ka talaga. Towards the latter part of the friendship, medyo nag-guilty rin ako kasi siyempre alam mo na nag-iiba na yung grupo nyo. Si Toots is medyo nabarkada siya kay Jukes, diba? Tsaka kay Doc Brian, si Doc Brian. So I believe dahil sa scouting days din. Pero sabi ko nga sa sarili ko, nakaka-guilty kasi parang siya, gano'n naman, diba? Alam naman natin yun na when someone passes away, doon ka magre-regret eh. Na sana mas kinausap ko to, diba? Mas nagkwentuhan kami, mas nag-share kami. Pero ako naniniwala ako na pag meron kayong something talaga, may connection talaga kayo that will always be there, no matter what. Ito last part ng kwento ko. I went into retail as a visuals manager around 2007. This was around 2007 to 2014 for a retail group. Tago na lang natin sa pangalan Robinsons. Okay, so punta ako doon and one of the people who welcomed me there, tinawag ko siyang mother kasi she acted like my second mother talaga. Sabi ko, napakabait naman itong tao to, talagang winelcome ako. Sabi ko, ano bang meron? Sabi ko, parang pagkito ako sa mundong yun, I mean, graphic artist ako before, pero sa visuals, bago. Sabi ko, winelcome ako nitong tao. Napakabait. Tapos, ilang years after that, ni-refer pa niya ako sa consultancy. Yung mga gano'n, napakabait na tao. Sabi ko, ano ba yung, hindi ako sumisip-sip pa. Hindi, kasi nandito siya. So sabi ko, ano ba meron tong tao to? So biruan kami later, nalaman namin. Sabi niya sa akin, alam ko, savior ka. Sabi ko, paano nalaman? Because I think I mentioned, pero sabi ko, paano mo alam to that level? Sabi niya, di ba kaibigan mo si Jeff? Si Paquito. Tapos sobrang small world, yun pala, auntie Paquito, si Miss Margie. So, sabi ko nga parang siguro talaga kindness runs in the family. So, ganun si Paquito eh, parang he doesn't call attention to himself. He's just there. Siguro nung naging director siya or photographer na siya, iba na. Pero dati talagang laid back lang siya, chill lang siya. Wala siyang nakakaaway as far as I can remember. Siya yung talagang gagalitin mo talaga until yun nga. Pero other than that, chill lang siya, cool lang siya. So, yun lang yung mas-share ko. Siyempre, may regrets din kasi nga sobrang busy na lahat eh. Diba? Siguro kung nag-artista ako, isa din ako sa kasama niya. Sa Viva Max? Viva Max. Wish ko baby! Ano po yung Viva Max? Asa ka? Paki-PM na lang po sa akin. Yun lang, medyo siyempre, parang again, condolences to the family. I hope we celebrate Paquito Toots' life. I'd like to say a short prayer now. You can pray your intentions in isang way. Although hindi pa ito yung masa, gusto ko lang din kasi maging pastor. Anyway, Father God, we lift up to you the life of Paquito Toots. I know he's one of the most creative souls I've ever met. I know, Lord, that you welcome him now. You embrace him with your arms. And you make him feel loved. Lord, we also ask that you offer peace to the family. Comfort them, Lord. Make them understand, even though it's really impossible this time. But we know, Lord, you are mighty, Lord, you are powerful, and we know, Lord, ultimately you are in control of our lives. Move your hands over us, Lord. And we thank you, Lord. We celebrate Paquito's life, Lord. This we ask in Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you very much. Thank you.